Sa 2 Thessalonica chapter 2, sa gayon, maparusahan ang lahat ng natutuwa sa paggawa ng kasamaan. Ano yung paparusahan? That is judgment. Ano ito? Tribulation. Bakit sila paparusahan? Aba, natutuwa pa sila gawa ng kasamaan. Ang Bible talaga hindi nagsisinungaling. Hindi lahat talaga maliligtas. Mayroon talaga, Mayroon. Ang masakit doon, kamag-anak. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sige pa rin. I-share pa rin yung salita ng Panginoon. Ha? Okay, yun. Sa halip, maniwala sa katotohanan. Instead na itong paniniwalaan nila, ito. Tama yung mga sinasabi ng mga matatanda, masarap gawin yung masama. Ang restrainer sa Tagalog ay humahadlang. Alam nyo ba na may humahadlang? Humahadlang sa paglitaw ng Antichrist. Kailan ba lilitaw ng Antichrist? Sa tribulation, di ba? Pero ang nararamdaman natin ngayon ay yung spirit ni Antichrist. Mayroong nagre-restrain, mayroong humahadlang doon. Kung bakit hindi pa lumalabas ito. Sino yon? Yung Holy Spirit. At yung Holy Spirit nasa church. Sino yung church? Nasa inyo. Nasa atin. Ito masakit. Restrainer pinapag-usapan natin. Ay ano yung mararapture? Church. Nasaan yung Holy Spirit? Nasa church. Nasa individual. Kapag na-rapture yung church, anong maiiwan dito? Wala nang church. Nasaan yung Holy Spirit? Nandito pa rin, pero wala na yung church. Ibig sabihin, wala na ako na magsasabi ng, magpakabait kayo. Wala na ako eh. Kasi na-rapture na ako. Iba na ngayon yung function ng Holy Spirit dito compare dito. Kasi dito, yun yung restrainer na tinatawag, hinahadlangan because of you. Dahil nandito ka pa, na nandyan pa yung Holy Spirit sa buhay mo. Parang pag wala na, ni-rapture na, wala nang restrainer. Bakit? Ito yon. Tingnan nyo maigi, basahin natin. Chapter 2, verse 5. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Sino nagsasalita dito? Si Pablo. Okay? Kausap niya mga Christian sa Thessalonica. Verse 6. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil. Sino pumipigil? Holy Spirit. At alam nyo kung ano yun. Lilitaw ang suwael. Ano yung suwael? Antichrist to. Okay? Pagbasahin mo sa English, Antichrist, suwael. Kaya wag yung tawagin yung mga anak yun na suwael. Pagdating ng takdang panahon, ano daw? Lalabas daw itong Antichrist pagdating ng takdang panahon. Pero meron pang pumipigil. Ano ba yung pinapag-usapan na? Ituloy mo na rin yung verse 7. Ngayon pa man ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan at manatiling ganyan hanggat di naalis ang humahadlang sa kanya. Itong humahadlang, ito yung restrainer. Sino daw itong gumagawa nito? Suwael. Espiritu lang ni Suwael. Yung nararanasan natin ngayon. Kaya, mayroon na mayroon ng influence ni Suwael. Di ba? Pero hinahadlangan kasi ni Holy Spirit na mayroon sa atin, na nasa atin. Malalantad na ang suwael, ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwael. Itong pagdating ng Panginoong Hesus, yan na yung second coming. So malalantad na si suwael, dito pa lang, magsisimula na si Antichrist, pero dito, pagdating ni Jesus Christ, okay, yung suwael na yun, hindi yan si Satanas ha. Hindi. Kasi si Satanas dito pa. Millennium pa, dito papatayin. Okay? Ito lang yung suwael na yun. Dito, papatayin siya dito. Verse 8. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, second coming, papatayin niya yon, yung Antichrist na yon. Iisa lang to. Bubugahan niya na ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Papatayin niya. Okay, verse 9. Paglitaw ng suwael, babalik ulit tayo doon sa tribulation, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Hindi siya si Satanas, taglay niya lang yung kapangyarihan ni Satanas. Sa maliwanag. Grabe. Suwael pa lang yun. Mas lalo na pag nandun na si Satanas. Di ba? Yung nararanasan natin ngayon, espiritu pa lang ni Suwael.